Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, napaka-importante ng ituturo namin sa inyo, basic tutorial or basic guide dito kay Griffin 180 at syempre yung model natin si Black Mamba natin. Bago natin ito yung video, syempre shoutout na natin yung gumawa ng natin, bagong logo natin mga ka-DIY, si Boss EI ng Euro Griffin 180, yung admin natin at syempre yan, shoutout din natin yung grupo natin dito sa Pangasinan Riders Group, Griffin 180, Pangasinan Chapter, at syempre sa lahat ng mga users and owners ng Griffin 180, sa lahat ng mga club groups ng Griffin 180 nationwide. So ayun mga ka-DIY, hindi na tayo magtatagal para mas hindi na umaba introduction natin. Napaka-importante ito, kaya huwag kang maglilipat ng channel kasi basic troubleshooting sa issue ng Griffin natin kung ayaw umilaw yung panel natin at ayaw magtuloy yung andar ng makina natin kahit na start tayo ng start, kahit na malakas yung baterya natin. Napaka-importante ito. Panuorin nyo, watch and learn. So ganito yung sinasabi ko mga ka-DIY. Ayan. Pag sundin natin ang ignition, iilaw yan at iilaw tong panel. Patapusin mo yung animation. Yan. At meron kayong maririnig na ugong. May umuugong dito sa tangke. Yun yung fuel pump. Okay? So, start ka ng start. Kunwari yung scenario, start ka ng start dito. Ayaw siya magtuloy. Umaandar siya pero humahagok or erratic yung ano niya, tunog ng makina, yung andar niya. So, ganito yun, mga ka-DIY. Yaman lang din pala na mag-relocate tayo ng wiring natin galing sa baba, tinaas natin, inayos natin pati mga relay para na sa ganun, hindi magkaroon ng corrosion pag nababaha o dumadaan ka sa baha o lagi na ulanan yung motor mo. So, yan mga ka-DIY, yaman lang din na nakabukas na. So, ganito yan. So, sakaling ganito yung scenario, just in case na papandarin mo na yung motor mo, ginamit mo, tapos pinart mo, papandarin mo na. Ngayon, pag sindi mo ng ignition, yan, kunwari, ganito, sinindi mo yung ignition, walang ilaw yung panel, hindi rin umilaw to. Ang problema ganito, tara. May tatanggalin lang ako dito mga ka-DIY. Usapang fuse tayo. Sa fuse muna tayo. Kasi lahat ng wires connection dyan, yung harness dyan, hindi mo yan matusuplayan ng kuryente, dadaan muna sa fuse. So ang location ng fuse box ng Griffin 180 natin nandito sa side na to. Malapit sa compartment. So ganyan siya. Dito sa footrest na to, yung lagayan ng paa natin. So tingnan nyo mga ka-DIY. Gagawin natin. Para magkaroon kayo ng idea, very informative to. Vital to, information. Sa mga may alam, skip nyo na to, autopass na kayo sa vlog natin. Pero sa mga walang alam, ito lang po. Sakaling ayaw umilaw ng panel at ng ilaw dito sa may ignition, may napundi dyan o may nawala ng supply. So ganito yun. Una, basic lang. Tingnan nyo to. Itong puti. Buksan nyo to. Yan. Nakasarado yan. Yan. Buksan nyo lang. May puti dyan. Ito. Mamamatay yan pag tinanggal ko. Tingnan mo. Tanggalin ko yung puti. Yan. So nawala mga ka-DIY, di ba? Ito ang culprit. Ito yung problema pag sakaling nawala ng ilaw yung panel mo at yung ignition mo. Okay? So ganun. Simple as that pero malaking bagay kasi ang bayad nito sa mekaniko baka 500 na. Oh, lalo pag hindi pa niya alam, hindi niya kabisado, wala siyang OBD scanner. Ang dami niyang pinagbabaklas dyan, yung pala, ito lang, fuse lang. So, ang equivalent ng amperes ng puti ay 25. So, dapat, pag magpapalit kayo, sakaling pumutok to, kasi mapuputol yan mga ka-DIY, wires din po yan. Yan, 25 amperes. 25 amperes din po ang ilalagay nyo. Hindi kayo maglalagay ng under 25 at hindi kayo maglalagay ng over 25. Bawal kasi yung undercurrent at overcurrent. So, dapat 25 lang. So, pag ibabalik ko to mga ka-DIY, iilaw na yan. Yan, pakita mo. Ayun, tumunog na rin yung alarm. Yan, binabalik ko na. Okay? So, ganyan lang po. Sakaling namatay yung ilaw dito, umaandar kayo, bigla na lang namatay, ito lang po ang culprit. Ito yung unang titignan nyo. Okay? Next thing, itong mga relay dito. At yung connection dito sa harapan. Pero ito na muna ang pinaka-basic. At after pala na ma-check nyo ito mga ka-DIY, pag good naman yan, all goods naman yung fuse natin, wala namang putol, ito isunod nyo yung mga relay dito. Starter relay,
itong mga relay na to. So, madali na lang yan pag hindi nyo kaya, pagkuha nyo na lang sa certified mechanic para hindi na kayo magproblema. Or itong socket lang ng fuel pump, baka nagluloko lang po. Dapat meron kayong tester at yung pang check ng bolt value. So, ang next thing na gagawin nyo, pagka okay naman yung fuse, okay naman yung mga relay, okay yung ibang connection, ito naman, dito naman kayo pupunta mga ka-DIY bago kayo pumunta dito sa rectifier. Kasi ito, pagka yung dalawa na to kasi, yan, sundan natin yung wire. Yan, dito siya papunta sa may stator, sa may makina sa loob. Stator, CPK, sensor, ganun. So, once na isa lang dito nagkaroon ng putol yung wire or naglo-loose, ganun, hindi na yan mapapaandar. So, unahin muna natin to just in case ito yung nag-loose or may problema. Okay? Yan. Wala, tanggal. Wala rin natanggal. Ibig sabihin, loose connection. Yan. Pumitik, di ba? Pumitik. Pandarin natin. Umaandar pero yan erratic. Yan yung sinasabi ko, namatay pa. So ito yung isang pwedeng maging cause bakit erratic o hindi nagtutuloy yung andar ng makina ninyo. So pag ibalik natin, pandarin natin uli. Yun, okay na. Matining na yung andar ng makina, malutong, ibig sabihin maganda yung idle, malakas. Okay? So consider nyo rin to, itong wiring connector na to. Okay? Tapos, another thing, ito naman. Yung isa naman. Just in case, ito naman na magloko. Kunwari, may putol yung wire or nawala ng supply. Papunta rin yan doon sa makina mismo. Stator, CPK, magneto, ganun. Tanggalin naman natin. Okay? Kunwari, low supply naman siya. Pandarin natin, issues natin ignition. Pandarin natin, may ugong yung fuel supply. Narinig nyo. Pandarin natin. Yun. Yan yung sinasabi ng madalas na, Boss Bern, anong problema ng motor ko? May ilaw naman yung panel, okay naman yung ignition, tumutulog naman yung fuel pump, okay naman yung fuse, okay naman yung mga relay. Ito na po yung issue. Ito na yung solusyon. Baka dito po kayo nagkaroon ng problema sa socket na to, sa connection na to or harness na to. Okay? So ayan, yung maririnig nyo, kahit na push start nyo to, tick sound lang. Yun, dito parinig mo. Tick sound lang siya. Yun, o, diba? Yan pinipindot natin. So, tick sound lang. Yan, tick, tick, hindi nang tutuloy. Walang redondo. Hindi gumagana yung starter niya. So, ito po. Sa may stator or starter. Yan. Pag ibalik natin, yun. Pandarin natin. Dapat one click. Yun. At dapat walang check engine. Yan. Kasi pag may check engine, ang ibig sabihin yan, may TTC or may error yung nababasa ng computer box. So, maaaring yung CPK sensor or anything dyan na dinadaanan ng supply ng kuryente. So, ganun lang po mga ka-DIY. Consider nyo, number 1, fuse box, relay, socket na nanggagaling sa stator at CPK sensor bago ang rectifier. Ngayon naman, subukan natin naman tong rectifier na. Socket lang muna tayo, hindi lang muna mismo dito sa may rectifier. Socket, kapatay. Kunwari naman, ito naman ang nagluloko. Nag-build up ng corrosion. So, nagkaroon ng loose connection. Loose connection, kunwari. Ito muna tayo ha. Yan. Maandar, umuugong yung fuel pump. Maandar, may ilaw yung panel. Andarin natin. Yun, tick sound lang din. Ayan. Tick sound lang din yung maririnig nyo. Maririnig nyo, ayan tick sound. Tick, tick. Yan. So, start natin, wala. Okay? So, ito din yung pang-apat na i-consider ninyo bago ito. Balik na natin. Dapat tutunog to. Yun. Ayan. Pandarin natin, dapat andar. Yun. Okay na, diba? So, ganyan mga ka-DIY yung mga i-consider nyong part ng gripping natin. Una sa fuse box, pangalawa sa relay, pangatlo dito sa socket ng mga to, pang-apat dito. Okay? So, ito yung supply. Magkakaiba ng connection yan. Ito kasi dito siya papunta. Okay, yan. Try din natin ito mga ka-DIY. Pag ito din ang nagkaroon ng loose connection.
kunwari ito. Tapos andarin natin, gumagana din ng fuel pump, panel gauge, may ilaw, andarin natin. As in totally wala, dead yung rectifier. So ibig sabihin baka nandito yung supply na, so ito yung nagbibigay ng power dito sa rectifier para mapagana niya papunta dito sa ECU para dadaan. Bago pumunta sa ECU, dadaan muna dito. Ito yung main power ng rectifier mga ka-DIY. Okay? So nanggagaling din yan dito sa stator o sa CPK, dito sa magneto din yan. Kasi wala, dead. Wala kang maririnig. Yung ano lang, pag sinindi mo lang yung ignition, ang maririnig mo lang ito. Tapos pipitik dito. Tapos wala na, hindi na, wala nang sound. No? So yan yung mga i-consider nyo mga ka-DIY bago itong mismong rectifier. Baka loose connection lang or may naputulan lang na wire. Yun. Balik natin. Pandarin natin. Yun, one click. Diba? Tapos check natin ulit kung may kitigil. So wala. So yan. So okay na tayo dito mga ka-DIY. Ngayon naman, bonus ko ulit sa inyo. Minsan ang vlog na lang din to. Okay yung ano nyo, panel nyo, mahilaw yung ignition, kumaandar yung starter, gumagana siya, may redundo, pero hindi nagtutuloy yung andar, erratic, ibig sabihin parang nakukulangan sa gas, kulang ng supply ng kuryente, ganito lang po yun. Okay, halika. Lapit ka dito. Ilapit mo dito, may maririnig kang ugong pag sinindi ko yung ignition. Umuugong tong tangke. Yun. Fuel pump po yan. Yan yung sensor ng fuel pump. Ang trabaho po ng fuel pump dyan sa loob ng tangke ay siya yung bumubomba ng gasolina syempre. Siya yung nagsusupply para mas ma-supplyan niya ng maayos yung injector, yung fuel system. Okay? Pag nasira yan or nagkaka-diferensya yung fuel pump, ganito lang po para matrace nyo kung gumagana yung fuel pump. So dito naman tayo. Fuse uli yung unang gagalawin nyo or hahanapin nyo. Yun ang lagi nating basic troubleshooting na issue pagka walang supply ng gasolina, umaandar pero kulang ang supply ng gasolina or walang tunog. Hindi tumutunog yung fuel pump, lagi nyong papakiramdaman at pakikinggan. Pagka sinis mo yung ignition, dapat umuugong yan, tutunog yan. Meaning to say, gumagana ng maayos yung fuel pump. Ngayon, pagka hindi gumagana yan, pag sinindi mo to at walang ugong na narinig o walang reaction, ito ang may sala. Patayin muna natin. Ito yung may sala. Dito kayo sa may blue. Gali natin. Ito lang po. Yan. Ang equivalent po ng amperes ng blue ay 15. Okay? 15 amperes. So, lagi kong inuulit, bawal ang maglalagay ng 15 below at maglalagay ng 15 above. Dapat 15 lang po. Kung ano po yung nakalagay sa manual o sa stock ng Griffin natin, kung ano yung stock niya, yan lang po ang ipapalit niyo. So, papandarin ko para patunayan ko sa inyo na pag nasira yung fuse na to, hindi tutunog o hindi aandar yung fuel pump. Lapit mo. Yan, sindi ko muna. Sindi muna natin na wala yung fuse. Pakita mo. Yan, wala yung fuse na kulay blue. Nasa kamay ko. Sindi natin ignition. Umilaw. Walang ugo. Diba? Ibig sabihin, hindi niya nasusuplayan ng current yung papunta sa fuel pump. Walang voltaheng pumapasok at walang supply ng positive at negative. So ito yun. Dito kasi dumadaan yung positive supply. Ito po kasi, ang trabaho po kasi ng mga fuse sa lahat ng sasakyan, mapamotor man yan or 4 wheels, sila po ang self-destruct. Ang ibig sabihin, just in case na magkaroon ng short circuit, hindi na po gagapang yung wires para masunog yung buong system. Ito nang po ang magsasakripisyo. Ito, mapuputol to dito pag nasense na may short circuit o grounded, mapuputol yan dyan para hindi na dumaloy yung supply. Piniprevent niya na masira yung mas mahal pa, mas maraming masisira. Okay? Kaya nga po pinagbabawal na maglagay ng undercurrent at above current. Kung ano lang yung nasa ninyo, installation manual doon sa libro ninyo na kasama ng sasakyan, yun lang po ang designated na ampere na ilalagay nyo. So ilalagay ko na uugong to. Tignan nyo. Uugong yan. Tutunog. Ayun.
Narinig ba? Tumunog, di ba? So, mapapaandar na natin yan ngayon. Try natin na paandarin. Ayan. Dapat mawawala yung check engine pag pinandar natin. Ayun, wala. Okay na. Diba? Okay. So, ganun lang po mga ka-DIY, just in case na ayaw umilaw ng panel, fuse box na white, yan lang po ang lagi nyo i-check. Pagka umilaw yung panel, ignition, okay naman, umaandar-andar naman siya, pero hindi nagtutuloy yung tamang andar niya at mali yung idle niya, erratic yung andar ng makina, para nakukulangan ng supply. Fuse box na kulay blue, fuse na kulay blue, yan lang po ang lagi nyo i-check. Pagka nasira, palitan at laging may spare. Nagbaon po kayo ng ganyan, dapat original. Okay, mas maganda, mas mahal para mas quality. Kasi ang trabaho niyan ay siya yung nagsusupply ng positive line sa lahat ng harness ng wiring dito para mabigyan ng tamang supply ng kuryente. Or kahit malakas yung battery mo, yan yung may i-consider mong i-check ng mga wires. At saka itong last part is yung ground. Kasi kahit na okay lahat yung mga yan, kung yung ground mo naman, yung mga papuntang chassis sa body ground ng, at saka ito, yung ground din dito sa may makina, pagka naputol din po yan, wala rin pong connection. Kahit na malakas yung supply ng ano mo, itong positive line mo, kung wala naman yung ground mo, wala rin sense yan mga ka-DIY, kasi dapat magkasanib sa yung live at yung ground. So pang ano na to, pang 5, 1, 2, 3, 4, 5, pang-6 na pala to na i-consider ninyo. Sa fuel system, tapos sa system ng magmumula sa na manggagaling sa stator, CPK papunta ng rectifier, yan yung mga i-consider nyo bakit ayaw umandar o ayaw magtuloy ng andar ng motor ninyo kahit na nakailaw yung panel or may kuryente. Ganoon lang po pagka nasakal na gusto nyo ito mga ka-DIY, share nyo itong video para matulungan natin yung iba sa may problema na hindi nila mapaandar yung makina ng tama at syempre nawawalan ng ilaw dito. Yan lang po ang may sala. Kaya mga ka-DIY, hope na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung sakaling ayaw umilaw ng panel at ayaw magtuloy ng andar dahil sa fuel pump, use lang po mga ka-DIY. Dito sa HPT, lagi kayo mag-iingat dahil dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. Ayan, maraming salamat. Tugalog Pitador, yung Bertang, signing off.